Kabanata 1771. Edwin, Mary, halika na at kumain, sabi ni Benjamin, bumalik sa normal ang ekspresyon nito, sumenyas sa dalawa. Oo, sumagot sina Mary at Edwin at dali-daling pumunta para sabay na kumain. May natitira na lang kaunting bulaklak na walang tubig, malamang tinawag ako ni Edwin para kumain, nakangiting sabi ni Mary, mamaya na tayo kumain, okay lang. Ang sama-samang pagkain ay mabango. Maaari mong diligan ang mga bulaklak kahit kailan, hindi ito urgent, sabi ni Benjamin. Tumangala si Arisa sa kanilang dalawa. Napansin ni na Mary at Edwin ang pamumula niya at ngumiti. Arisa, umiinom ka ba? Biro ni Edwin. Tumingin din ang tingin ni Benjamin, maamo at mainit. Hindi ako umiinom. Awkward na tumawa si Arisa, hinawakan ang mukha niya, napakapula ba? Oo, ngumiti si Mary sa kanya. Arisa, you look quite good like this, rosy and fair. Nakaramdam ng hiya si Arisa, hinawakan ang kanyang mukha at hinaranggan ang paningin ni na Edwin at Mary, nanlilisik ang tingin kay Benjamin. Sinisisi siya, sinadya niya itong asarin ngayon. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Benjamin, na may ekspresyong wala siya. Muli siyang pinandilatan ni Arisa bago ipinagpatuloy ang pagkain ng pasta. Arisa, masarap itong ulam na isda, kumain ka pa. Inalok siya ni Mary ng isang piraso ng isda na walang buto. Okay, tita, kumain ka na rin. Masayang kumain si Arisa. Hindi pa ba nakabalik si Zachary at ang iba? Kumakain ba sila sa labas? Nagtataka si Mary, hindi nakita ang 6 na bata. Lumabas sila para manood ng sine kasama si Kingsley at natapos na silang kumain sa labas, kaya hindi na namin sila hinintay. Walang pakialam si Arisa kung kumain na ang mga bata o hindi. Anyway, naglalaro sila sa labas, para hindi sila magutom. Akala ko nasa ospital sila kasama si Darius. Hindi alam ni Mary na lumabas na sila para maglaro. O siya nga pala, hindi mo na kailangan pumunta sa ospital para samahan si Darius bukas. Sinabi sa kanila ni Arisa, na nagligtas sa kanila mula sa pagmamadali sa umaga. Hindi pupunta. Pinalabas na ba si Darius? Inakala ni Mary na si Darius ang pinalabas. Napatingin din si Edwin kay Arisa na nagtataka. Hindi, si Zilo at ang iba pa ang nag-aalaga kay Dad doon, kaya hindi na natin kailangan pumunta. Paliwanag ni Arisa sa kanila. Okay lang ba kay Zilo na alagaan si old Mr. Graham? Nag-alinlangan si Edwin na maaalagaan ni Zilo si Darius. Ngumiti si Arisa, si Zilo ay nasa ospital ngayon, at nakabalik na. Mukhang nagulat sina Edwin at Mary at napatingin kay Benjamin. Sabi ni Edwin, Benjamin, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan mo silang alagaan si old Mr. Graham? Hindi ba nila magagalit si Darius anumang oras? Hayaan mo na sila, hindi sila nang ahas na galitin si Darius. Siguraduhin mo lang na maghatid ng pagkain kay Darius sa oras, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kalmadong paalala ni Benjamin habang kumakain sila. Nagkatinginan sina Edwin at Mary, nang makitang ayos na ang lahat, hindi na sila umimik. Dapat may mga tao pa sa ospital na nag-aalaga kay Darius. Pinulot ni Benjamin ang mga buto ng isda at inilagay ang malinis na karne ng isda sa plato ni Arisa. Kumain ka pa. Tumingin si Arisa sa kanya at ngumiti, oo, masarap ang isda na ito. Napangiti sina Edwin at Mary, tama nga ang napili nila sa paglipat sa isda ngayon. Ito ay binili sa palengke, at buhay pa noong ibinalik namin, natatawang sabi ni Edwin habang ibinahagi kay Arisa. Edwin, pumunta ka ba sa palengke kaninang hapon? Tanong ni Arisa. Oo, wala kaming masyadong gagawin, kaya pumunta kami sa palengke para tingnan kung may mga bagong pagkain. Sumama rin sa akin si Mary, at pumitas siya ng isdang ito. Mas mataba pa ito kaysa sa pinili ko, sagot ni Edwin. Tumingin si Arisa kay Mary at nagtanong, galing ba sa palengke ang lahat ng ito? Ang berdeng salad at ang talong ay kinuha sa aming hardin, ang iba ay halos binili ngayon, itinuro ni Mary. Palabas, tinikman din ito ni Arisa at pinuri, ang sarap magpalit paminsan-minsan ng salad mula sa palengke. Kadalasan, ipapahatid sila ni Mr. Graham sa hotel ng direkta. Ang mga salad mula sa hotel ay sariwang pinili sa parehong araw, ganap na sariwa, at ang pagkaing dagat ay ang pinakasariwa. Kung hindi magsasaya si Benjamin sa pagkain nito. Kabanata 1772. Darling, ano sa tingin mo? Nagningning ang mga mata ni Arisa habang nakatingin kay Benjamin. Sumulyap si Benjamin sa kanya, basta malinis at malinis. Napangiti si Arisa.
Napangiti din si Edwin, siguradong sariwa ang isda at hipon, pero ang salad naman, hindi naman sila masyadong bumili, para lang maging maingat. Paminsan-minsan bumili ka, masarap kumain. Napangiti din si Mary, matapos makasama si Benjamin, alam niyang hindi ito mahilig kumain sa labas ng pagkain. Ngayon, gusto nila ni Edwin na gumawa ng ilang lutong bahay na salad para kay Arisa, isang bagay na hindi niya karaniwang kinakain, para lang baguhin ang mga bagay-bagay. Kagagaling lang nila sa palengke ng salad. Bumili sila ng mas maraming dry goods, lahat ay ginawa ng mga kagalang-galang at hygienic na mga tagagawa. I think it's all very clean. Look at me, I eat everything and my health is fine. Siya ang Maislan at may problema sa tiyan. Tumingin si Arisa kay Benjamin na may halong panghahamak. Ngumiti sina Edwin at Mary. Tumingin si Mary kay Benjamin at sinabing, mahalagang bigyang pansin ang kalinisan. Maraming maruruming tindahan na nagbebenta ng pagkain sa labas, kaya subukang kumain ng mas kaunti. Sinabi ni Mary, narinig mo ba iyon? Sumulyap si Benjamin sa kanya, nakaramdam ng pagmamalaki. Alam ko, araw-araw kong kinakain yan, di ba? Ganti ni Arisa, napakalinis mo na hindi man lang nilalabanan ng iyong katawan ng mga mikrobyo na iyon. Hindi ka komportable sa sandaling makontak mo sila. Benjamin, wala namang masama kung malinis siya. Huwag magsalita habang kumakain ng pasta. Dumampot siya ng maiikling tadyang para sa kanya at ipinakain sa kanya. Napaawang ang bibig ni Arisa, masasabi lang ito nitong si Benjamin kapag hindi na siya nanalo sa argumento. Ngumuso siya, hindi talaga galit habang kinakain niya ang masasarap na pagkain. Tingnan mo siya, hindi siya mananalo sa isang argumento sa akin, kaya nag-uutos lang siya. Matapos lunukan ang pagkain sa bibig, tinukso ni Arisa sina Edwin, Mary, at Benjamin. Napangiti sina Mary at Edwin at hindi nakisali sa mapaglarong kalokohan ng mag-asawa. Sumulyap si Benjamin sa kanya at awkward na tumahimik, hindi malinis ang pagsasalita habang kumakain. Pero nagsasalita ka rin, double standard. Ngumuso si Arisa, dali-dali siyang pinakain ni Benjamin ng salad at suyuan, sige, magsalita ka, hindi na kita papagalitan, okay. Bilasan mo na kumain, lumalamig na ang pagkain. Nagpout si Arisa at ibinaling ang leeg, kumakain pa rin ng pasta sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Benjamin sa kanyang bulsa. Phone niya iyon. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tinidor, kinuha ang kanyang telepono, at nakitang galing iyon kay Jeremiah. Kumunat ang noo niya at diretsyong ibinaba, ibinalik ang telepono sa bulsa. Sino iyon? Curious na tanong ni Arisa nang makitang ibinaba niya ang phone niya na may masungit na mukha. Jeremias, sumulyap si Benjamin sa kanya, madalas ka ba niyang tawagan? Namilog ang mga mata ni Arisa, 2 beses pa lang siya tumawag, kahapon. Kumunat ang noo ni Benjamin at pinayuhan siya, huwag mo siyang pansinin. Kinagat ni Arisa ang kanyang tinidor, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Benjamin. Hindi mo siya gusto. Ang mga pakikipag-ugnayan ng pamilya Graham kay Jeremiah ay hindi masyadong madalas. Dahil kay Quintin, mas nabawasan ang pakikipag-ugnayan ni na Benjamin at Jeremiah. Normal lang na hindi siya magkagusto noon, at normal na ang hindi niya gusto ngayon, pero parang hindi naman kasing seryoso ang ugali ni Benjamin gaya ngayon. Ngumuso si Benjamin. Hindi alam ni Ethan kung naipadala na niya ang authentication. Gusto mo ba siya? Itinaas ni Benjamin ang kanyang phoenix eyes at tinitigan siya. Medyo inis, napangiti si Arisa. Bakit ko naman siya magugustuhan? Kung titignan siya ng ganito, iisipin ng isa na nagseselos siya. Pagkatapos ay itago ang kanyang telepono at i-block siya. Naging dominante si Benjamin. Napaawang ang bibig ni Arisa. Sino ang nagsabi sa kanya 2 araw lang ang nakalipas na maaari niyang isaalang-alang na magtrabaho sa base ni Jeremiah? Mabilis itong nagbago sa loob lamang ng 2 araw. Kung haharinjan niya si Jeremiah, paano niya ito makontak kung gusto niyang magtrabaho doon? Wala akong phone number niya. Ngumiti siya kay Benjamin. Tinitigan siya ni Benjamin, kung wala kang phone number niya, paano kanya tatawagan? WhatsApp, mukhang inosente si Arisa. Lalong nagdilim ang gwapong mukha ni Benjamin. Nagdagdag pa sila sa isa't isa sa WhatsApp. Kabanata 1773. Burahin mo, ngumuso si Benjamin. Tumingin si Arisa sa kanya, nakaramdam ng parehong amused at exasperation. Hindi mo pa ba iniisip na kunin ang trabaho doon noong nakaraang araw? Hindi kaya dahil dito ay tinawag siya ni Jeremiah.
Ang mga mata ni Benjamin ay kumislap, mahinahong nagtatanong, gusto mo bang pumunta? Hindi umimik si Arisa, hindi pa siya nakakapagdesisyon. Tumingin si Benjamin sa kanya, kinuha ang kanyang telepono, at direktang nagpadala ng mensahe. Huwag mo na akong kontakin sa phone ko. At pagkatapos ay tinanggal niya ang kontak ni Jeremiah. Hindi alam ni Arisa kung ano ang pinagkakaabalahan niya, kaya ilang sandali pa ay ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Anong ginagawa mo? Hindi rin nagpatalo si Benjamin. Binura ko ang matandang fox na iyon. Napaawang ang bibig ni Arisa na parang wala lang sa karaniwan. Sa sandaling ito, sa gilid ng hotel, nakita ni Jeremiah ang mensahe sa kanyang telepono at alam niyang galing ito kay Benjamin. Kumunat ang noo niya. Bagay talaga si Benjamin. Jeremiah, dapat na tayong bumalik ngayon. This time, lumapit din si Justin kay Jeremiah at pinaalalahanan siya. May chismis na sumulpat si Lucinda dito kaya sumugod si Jeremiah. Ngunit mayroon siyang opisyal na gawaing dapat asikasuhin at hindi niya magawang magpakita, kaya hinayaan niya si Justin na pangasiwaan ito. Sa kasamaang palad, mali ang impormasyong ibinigay ng taong iyon. Okay, tumango si Jeremiah, bumalik na tayo. Mukhang hindi na niya makikita si Arisa sa pagkakataong ito. Pagkasakay sa kotse, sinubukang tawagan muli ni Jeremiah si Arisa, pero nadilit na pala siya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jeremiah. Padilim ng padilim ang kanyang mukha. Masyado bang malayo ang napuntahan ni Benjamin? Paano napunta ang investigasyon na pinangasiwaan mo? Dahil sa tono ni Jeremiah, napagtanto ni Quintin na masama ang pakiramdam niya. Mr. Jeremiah, naimbestigahan ko ng mabuti ang pamilya York, at lahat ng impormasyon ay narito. Mabilis na ibinigay ni Quintin ang impormasyong nakalap niya tungkol sa pamilya York, dahil lumabas siya para imbestigahan sila ng personal ngayon. May mga larawan ng mga miyembro ng pamilya York sa file, ngunit hindi ko mahanap ang isa sa old Mr. York dahil siya ay namatay. Sinimulang baklatin ni Jeremiah ang mga dokumento. Bukod kay Regan na medyo pamilyar sa kanya, parang hindi pamilyar ang iba. Habang tinitignan niya, mas lalo siyang nagalit. Tumingin si Quintin kay Jeremiah at ibinahagi ang kanyang naobserbahan. Ang pamilya York ay hindi kasing lakas ng dati, marahil ay dahil sa panunupil ni Benjamin. Hindi nila pinakitunguhan ng maayos si Miss York. 5 taon na ang nakalilipas, o marahil 6, namatay si old Mr. York, at si Miss York, na buntis noon, ay pinalaya sa bahay at iniwan sa isang mapanganib na sitwasyon. Nalaman ko na sinubukan pa nilang saktan si Miss York, na may intensyon na kunin ang kanyang pamana sa Mr. York and Smith. Ang madrasta ni York sa pangalan lamang, at siya ay naging malupit lalo na kay Miss York, kasama ang kanyang anak na babae. Ang pangalan ng kanyang madrasta ay si Beatrice Fisher, na matagal nang naghiwalay kay Regan at ngayon ay kasal kay Keegan Lord. Pareho silang nagsimula ng mga bagong pamilya at may sariling mga anak. Naawa si Jeremiah kay Arisa matapos malaman ang lahat ng ito kay Quintin, ngunit nabuhayan siya ng loob na nakaligtas siya sa pahirap na idinulot ng mga taong ito. Labis na malungkot ang mukha ni Jeremiah habang nakikinig sa mga salita ni Quintin at tinitignan ang mga dokumento at larawan sa kanyang kamay. Ito ay isang larawan ng pamilya ng 2 pamilya, kasama ang mga candid na larawan na kuha ngayon. Namumuo ang galit sa kanyang puso. Naglakas loob silang ibuli ang isang babae, at ginawa nila ito ng lubusan. Ang katotohanan na pinipigilan sila ni Benjamin ay tila isang maliit na isyu ngayon. Miss York had a tough time. Noon, walang tumulong sa kanya, napabuntong hininga si Justin. Mabigat ang tingin ni Jeremiah. Noon, hindi rin ba siya pinansin ni Benjamin? Quintin looked at Jeremiah and honestly admitted, I haven't investigated Benjamin's side yet, but I heard that Miss York only returning to the country. As for Benjamin's attitude at that time, hearsay lang. I will continue to investigate and clarify. Alam din ni Jeremias ang mga bagay na ito, na nakarinig ng ilang alingaw-ngaw. Tumango siya, na nagpapahiwatig kay Quintin na ipagpatuloy ang investigasyon, tinatrato si Arisa na parang sarili niyang anak. Kabanata 1774. Mr. Jeremiah, pinaghihinalaan mo ba si Miss York? Hindi alam ni Quintin kung ano ang eksaktong iniisip ni Mr. Jeremiah, kaya hindi siya nang ahas na maging masyadong malinaw. Namilog ang mga mata ni Mr. Jeremiah, damapo sa mukha ni Regan. Habang tumitingin siya, mas pamilyar siya, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita noon. Sa tingin ko, Miss York, kamukha mo siya. Mahinang ungol ni Quintin, maingat na inihambing ang kanilang mga profile.
Hindi sigurado kung narinig siya ni Mr. Jeremiah, tiningnan niya sandali ang litrato ni Regan, saka sinilip ang impormasyon ni Quintin. Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Jeremiah, walang masyadong impormasyon, basic information lang. Ang asawa, anak, apo, ay dating nagtatrabaho sa isang pabrika ng tela. Medyo simple. Quintin, pumunta ka sa pamilya York. Natigilan si Quintin, nakatingin kay Mr. Jeremiah, Mr. Jeremiah, hindi ka na bababalik sa Jordan Angcheng. Palaging medyo nalilito si Mr. Jeremiah sa kanyang puso. Pumunta ka muna sa pamilya ng York. Nagsalita si Mr. Jeremiah, at kinailangan ni Quintin na turuan ang driver na lumiko patungo sa pamilya York. Pero pagdating nila sa York family, hindi pumasok si Mr. Jeremiah, nakaupo lang siya sa kotse, nakatingin sa direksyon ng York family. Nagtatalo sina Regan at Nanay Finley, lumipat sila sa pamilya York at umupo ng isang maliit na bahay sa labas, ang mga pagtatalo ay pare-pareho. Isang maliit na pagtatalo tuwing 2 araw, isang malaking pagtatalo tuwing 3 araw. I told you, Arisa is a untrustworthy person, tingnan mo ang buhay natin ngayon. You're so heartless. Dad, leave everything to that bastard and nothing for US. Now I'm so old and they've kicked US. Regan, dalian mo akong hanapin si Arisa, let US move back. I can't live like this. Why am I so unlucky? Mom, can you please calm down? How can I face Arisa after everything we did to her in the past? She just kicked US. It's not that bad. Gaano man kaanak si Regan, hindi niya matiis ang palagiang reklamo at argumento ni Finley. Pinayagan pa siya ni Arisa na magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya at mabayaran, ano pa ba ang gusto niya? Bakit ako nagsilang ng walang kwentang anak na tulad mo? Hindi naging maganda ang buhay namin ng papa mo, grabe ang matandang iyon, bumalik lang sa amin kapag hindi na kaya ng pamilya niya sa labas, at ipinaubaya na lang sa labas ang lahat. Kung alam ko lang noon, hindi ko na sana siya tumira. Umiyak at nagmura si Finley, pakiramdam niya ay binaygaw siya ng buong mundo. Kung sinisisi mo si tatay, sisihin mo si tatay. Ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi ba't binigyan kita ng magandang buhay? Lahat ng walang sawang kasakiman mo ang nagdulot nito. Hindi rin mapakali si Regan, gusto nang makauwi at magkaroon ng kapayapaan, ngunit ang patuloy na pagtatalo ni Finley ay nagpasakit sa kanya ng ulo. Anong magandang araw ngayon? Nasa kulungan ng kapatid mo, nawawala si Mira, ano ang dapat kong abangan? Umupo si Finley sa sahig, umiiyak at nag-aalboroto. Puno ng luha ang mukha niya, gulo-gulo ang buhok, parang babaeng multo. Hindi na kinaya ni Regan na makita ito, kaya kinuha niya ang kanyang sigarilyo, lighter, at telepono, at padabog na lumabas ng pinto. Pwede mo namang ituloy ang tantrum mo, lalabas na ako. Kasalanan niya ang lahat ng ito, dinalaban niya ito sa kanyang sarili. Walang pinuntahan si Regan, nakaupo lang sa hagdan sa pinto at naninigarilyo. Mula sa malayo ay nakamasid si Jeremiah sa loob ng sasakyan, ang palagiang pagmumura sa loob ng bahay ay hindi mabata, kahit mahirap pakinggan. Dinig na dinig nilang lahat sa loob ng sasakyan. Naiinis na tinignan ni Jeremiah si Regan, matalim ang tingin nito. Si Regan na nakasquat sa pinto at naninigarilyo ay nagpaalala sa kanya ng isang tao. Bumalik ka, mabigat ang loob ni Jeremiah. Sinulyapan siya ni Mr. Jeremiah at mabilis na sinabihan ng driver na paalis na. Sumulyap muli si Mr. Jeremiah kay Regan, at nagkataon na napatingala si Regan sa kanyang direksyon. Napansin niya ang isang sasakyang militar, nakakaiba. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Regan ang taong nasa backseat, profile lang, at kinilig siya. Sumunod naman si Regan. Hey! Sigaw niya patungo sa papaalis na sasakyan, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila huminto. Yung taong kanina lang, si Jeremiah ba? Kabanata 1775. Hindi na naabutan ni Regan ang sasakyan at hindi sigurado kung tama ba ang nakita niya. Nang pumanaw si Old Mr. York, binanggit niya na mayroon siyang anak na nagngangalang Jeremiah, ngunit hindi niya sinabi kay Regan kung ano ang ginagawa nitong si Jeremiah bago siya pumanaw. Isang litrato lang ang mayroon si Regan. Kamakailan, pakiramdam desperado, mayroon siyang naghahanap ng impormasyon, ngunit sa kasamaang palad, walang balita. Napatingin si Regan sa sasakyan sa di kalayuan, nanlilisik ang mga mata. Kung hindi siya nagkamali, hindi galing sa Delmore ang plaka ng sasakyan ng militar. Kung si Jeremiah talaga, bakit pumunta pa siya dito pero hindi siya hinanap?
Hindi mo ari ni Regan kahit gaano pa niya ito iniisip. Rinig na rinig pa rin mula sa loob ng bahay ang tunog ng pagsaway ni Finley, na ikinairita ni Regan. Sa halip na pumasok sa loob, nagpa siya siyang magmaneho. Sa kotse, nakita ni Quintin si Regan na humahabol sa kanila mula sa likuran at pinaalalahanan si Mr. Jeremiah. Mr. Jeremiah, sinusundan kami ni Regan. Kumilos si Mr. Jeremiah na parang hindi narinig, sumama ang kalooban niya sa kakaisip sa taong iyon. Ang taong iyon ay umalis sa pamilya Hoffman maraming taon na ang nakalilipas at hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanila. Buhay man o patay, wala siyang pakialam. Hindi maaaring anak ng taong iyon. Ngunit laging may boses sa likod ng kanyang isipan. Mr. Jeremiah, hindi mo ba naiisip na may kamukha si Regan? Natigilan si Mr. Jeremiah. Hindi niya naalala ang hitsura ni Regan at kinuha niya ang file para tingnan muli. Pinagmasdan niyang mabuti ang litrato ni Regan. Medyo kamukha niya si Miss York. Sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi, si Miss York ay hindi biological na anak ni Regan, kaya paano sila magkamukha? Gayunpaman, normal para sa mga bata na maging katulad ng kanilang mga magulang. May pagkakahawig din si Miss York kay Mr. Jeremiah. Hindi si Arisa. Sinulyapan ni Jeremiah si Quintin, hindi tahasang binanggit ang tao. Sa mas malapit na pagsisiyasat, si Quintin, bilang isang elder ng pamilya Hoffman, ay biglang naalala ang isang individual. Ang pagkakahawig ay medyo kapansin-pansin. Mr. Jeremiah, sinasabi mo bang ang taong ito ay kahawig ni Mr. York? Maingat na tanong ni Quintin. Iniwan ni Mr. York ang pamilya Hoffman maraming taon na ang nakalilipas, bago pa man ang pagkabata ni Mr. Jeremiah, at hindi na bumalik. Baka ito, Regan. Natagpuan ni Quintin na hindi ito maisip. Imbestigahan mo pa itong yesan lang at subukan mong kunin ang kanyang litrato. Seryoso ang ekspresyon ni Jeremiah. Kung tama ang kanyang haka-haka, at si Arisa ay kahawig ni Lucinda, at pinalaki ni Old Mr. York, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Oo, Sir Jeremiah. Agad na nag-ayos si Quintin. Samantala, si Regan ay nagmamaneho ng walang patutunguhan sa mga lansangan, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa sulyap na natanggap niya sa kanyang pintuan. Walang kamalay-malay, natagpuan niya ang kanyang sarili na patungo sa direksyon ng Jordan Cheng. Nang matapos ang kanyang pagkain, umupo si Arisa sa sala at nag-scroll sa kanyang telepono, tinitingnan ang mga larawang ipinadala ng mga bata sa group chat. Nakangiti siya habang nakatingin sa kanila. Ang mga bata ay tila nagsasaya. Dinala sila ni Kingsley upang manood ng sine at pagkatapos ay lumabas para sa pasta. Hindi sila kumain sa isang formal na silid kainan ngunit pumunta sa isang mataong pamilihan. Bahagyang napaawang ang labi ni Arisa, at bigla siyang nakatanggap ng friend request sa WhatsApp mula kay Jeremiah. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit nagpa siyang huwag tanggapin ito. Hindi rin siya tumanggi. Lumabas siya sa app at nagpatuloy sa pag-scroll sa phone niya. Samantala, si Benjamin ay nasa pag-aaral. Tinawag si Ethan, lumalabas na ba ang mga resulta? Nang magpunta si Arisa sa kumpanya sa hapon, maingat niyang hinugot si Arisa ng buhok at ipinadala ito kay Ethan para sa authentication. Nasa ospital ngayon si Ethan, binabantayan ito. Mr. Graham, aabutin pa ng kalahating oras. Napabilis na ito sa pamamagitan ng mga koneksyon. Okay, ang mga mata ni Benjamin ay kumikislap sa hindi maipaliwanag na lalim. Ibinaba niya ang telepono, sumandal sa upuan, nawalan ng pag-iisip. Pumasok si Arisa na may dalang isang plato ng sariwang prutas. Darling, kumain ka ng ilang prutas. Si Mr. Whitley at ang iba ay pumitas lang sa mga ito mula sa taniman. Ngumisi si Benjamin, hinayla siya sa kandangan niya. Ikaw na mismo ang kumain. Kabanata 1776. Kumain ka, bawal ang mesla na pagkain. Nagtinidor si Arisa ng pagkain at ipinakain kay Benjamin. Walang choice si Benjamin kundi ang kumain kasama siya. Pakiramdaman mo ang tiyan ko, medyo umbok ba? Pinataba mo ako. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at inilagay sa tiyan niya. Walang imak si Arisa, puro abs lang ang nararamdaman. Masarap ang pakiramdam. Hindi niya maiwasang hawakan ito ng ilang beses. Ito ba ang tinatawag mong mataba? Kung gayon ang iba ay baka hindi na mabubuhay. Bahagyang tumawa si Benjamin, niyakap siya at kumakain ng prutas. Pagkatapos ng mga abalang araw na ito, kailangan kong mag-ehersisyo ng maayos. Nilinggan siya ni Arisa, naluluha ang mga mata. Ang iyong figure ay sapat na mabuti. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, nakasandal para halikan ang kanyang tenga, ganun ba? Oo,
Oo, mabuti. Tingnan mo itong abs. Sobrang sikip, hindi masyadong taba. Hinawakan ni Arisa ang bawat kalamnan. Walang kamalay-malay sa pagbabago ng tingin ni Benjamin, ang Adam's apple ni Benjamin ay umungol. Nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa malalambot nitong mga kamay, at nagliliyab ang mga lugar na nahawakan niya. Tingnan mo, yung pasta lang na kinain natin kanina ang nakaumbok, hindi naman mataba. Bumaba ang kamay ni Arisa sa bahagyang nakaumbok na baywang ni Benjamin. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin, lalong bumilis ang paghinga. Huwag mong hawakan. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya, paus ang boses, nababalot ng matinding apoy. Sumulyap sa kanya, sinalubong ni Arisa ang nagbabagang tingin ni Benjamin, medyo namula ang pisngi. Si Benjamin, hinawakan lang niya ang abs niya, at napakadali niyang napukaw. Mauna ka, lalabas na ako. Nagmamadali siyang bumangon at aalis na sana. Sa sumunod na segundo, hinayla siya ni Benjamin pabalik sa kanyang mga bisig. Pinahit ni Benjamin ang kanyang ulo at mapusok siyang hinalikan. Katulad ng pag-aapoy niya sa kanya kanina, ngayon ay si Benjamin naman ang nag-aapoy sa kanya. Makati at hindi mapakali si Arisa. Mahal, humingi ng awa si Arisa, habang pilit siyang iniiwasan. Hinalikan ni Benjamin ang kanyang leeg at bumaba, ang mahahabang braso nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang, na nakadikit sa kanya. Namula si Arisa, huwag kang magulo. Pinaalalahanan niya ang halos gumuho na si Benjamin, humihingal. Namumula ang mga mata ni Benjamin, nakatitig sa kaparehong madamdaming asawa, na para bang gustong lumunin ito. Marahang kinagat ni Benjamin ang kanyang leeg, saka niyakap siya ng mahigpit para pakalmeyan ang apoy sa loob niya. Ipinatong ni Arisa ang kanyang baba sa kanyang balikat. Nakapatong din ang baba ni Benjamin sa kanyang mga balikat, mainit ang hininga nito sa kanyang leeg, na nagpapakiliti sa kanya. Tumibok ang puso ni Arisa, ngunit sa huli ay kumalma rin siya. Halos madalas sila sa pag-aaral, hindi angkop sa mga bata. Humigit kumulang 10 minuto ang inabot ni Benjamin para kumalma. Binitawan siya nito at tinulungan siyang mag-ayos ng damit. Lumabas ka at maglaro, hindi niya maipagpatuloy ang pagtatrabaho dito. Tumango si Arisa at mabilis na umalis. Nakalakang tingin ni Benjamin sa kanyang papaalis na figure. Habang isinara ni Arisa ang pinto, pinaalalahanan siya nito, huwag kang magtrabaho ng huli. Kay, tumango si Benjamin. Napaiwas na lamang siya ng tingin pagkatapos niyang isara ang pinto at wala na sa paningin. Huminga ng malalim si Arisa sa pintuan, halos mahuli ng kung sino sa loob. Arisa, bakit ang pula ng mukha mo? Nag-iinit ka ba? Dumaan si Mary, nakita ang pamumula ng mukha at pawis ni Arisa, at nag-aalalang nagtanong. Medyo, ngumiti si Arisa, binati si Mary, at mabilis na umakyat sa itaas para magtago sa kanyang kwarto. Sobrang awkward. Pagsara ng pinto, pinunasan niya ang mukha at saka naglakad papuntang banyo. Nakatingin sa sarili sa salamin, namumula na parang peach blossom, napapikit si Arisa. Kailangan niyang kumalma. Tumalikod siya para kunin ang kanyang pajama, mabilis na naglakad pabalik, at nilagyan ng tubig ang bathtub. Kailangan niyang maligo ng mabuti. Kabanata 1777. Natanggap ni Ethan ang authentication report at tiningnan ang mga resulta, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat siya at medyo natuwa. Salamat, sabi ni Ethan habang naglalakad palabas, mabilis na tinawag si Mr. Graham. Mr. Graham, lumabas na ang mga resulta ng authentication. Ano ang mga resulta? Kumikislap ang mga mata ni Mr. Graham habang nakatingin sa harapan, nakikinig ng mabuti sa ulat ni Ethan. Mr. Graham, biologically related si Arisa kay Jeremiah, sila, mag-ama. Medyo nanginginig ang nasa sabik na salita ni Ethan. Oh Diyos ko, hindi ko akalain na anak ni Jeremiah si Arisa. Baka sa mga mata ni Mr. Graham ang ilang pagbabago. Bagamat may mga hula siya, medyo nagulat pa rin siya nang makumpirma ito. So, ang honey niya ay anak ni na Jeremiah at Lucinda. Bumalik ka muna. Oo, sumakay si Ethan sa kotse at nagmaneho patungo sa Yaleview. Napasan daw si Mr. Graham sa kanyang upuan, baka sa kanyang gwapong mukha ang pagmumuni-muni, nawawala sa pag-iisip. Nagtapik ang mga daliri niya sa desk. Si Arisa ay biological na anak ni Jeremiah. Iniisip niya kung hanggang kailan may tatago ang bagay na ito kay Jeremias. Siguradong kainahinala si Jeremiah, kung hindi, hindi siya madalas makipag-ugnayan sa kanyang honey. Baka isang araw, ipa-authentication din ni Jeremiah ang kanyang honey. Si Jeremiah, ang matandang soro na iyon,
ay gusto pa ring makita ang kanyang pulot ngayon. Ito ay malamang na ang sikreto ay maaaring itago ng masyadong mahaba. Maya-maya ay bumalik na si Ethan. Inabot niya kay Benjamin ang authentication report. Kinuha naman ito ni Benjamin, kahit alam na niya ang resulta, sinuri pa rin niya itong mabuti. Ang kanilang relasyon sa dugo ay kasing taas ng 99.99%. Mr. Graham, dapat ko bang sabihin kay Arisa ang tungkol dito? Napatingin si Ethan kay Benjamin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang paglalakbay na ito na inorganisa ni Jeremiah ay humantong sa paghahanap sa biolohikal na ama ni Arisa. Ang biolohikal na ina ni Arisa ay malamang na si Lucinda. Pero hindi nila alam kung buhay pa si Lucinda. Well, sasabihin ko sa kanya. Nakapagdesisyon na si Benjamin. Ang bagay na ito ay hindi maaaring itago. Ang pagsasabi sa kanya ng maaga ay maghahanda din sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos mo ng trabaho, bumalik ka at magpahinga ng maaga. Sabi ni Benjamin kay Ethan. Okay. Tumango si Ethan at nagtanong, Mr. Graham, kailangan mo ba akong bantayan ng pamilya Luet? Not for now. Ikaw na ang namamahala sa kumpanya dito. Let Jack and Kingsley handle that matter. Naiintindihan. Tumango si Ethan at saka umalis. Umupo si Benjamin saglit sa study bago tumayo para umakyat para hanapin si Arisa. Si Arisa ay tapos ng mag-shower at nakaupo sa kama at naglalagay ng body lotion, nakalahating suot ang pantulog. Kaakit-akit ang itsura niya. Pagpasok pa lang ni Benjamin, nakita niya ang mainit na tagpong ito at agad na nagdilim ang kanyang mga mata. Naging madiin ang kanyang titig. Napalunok siya ng mariin. Nang marinig ni Arisa ang tunog ay mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib at tumingin sa pintuan. Nang makitang si Benjamin iyon, nakahinga siya ng maluwag. Akala ko ibang tao, tinakat mo ako. Bahagyang tumawa si Benjamin at naglakad ng mahabang hakbang. Itinabi niya ang mga dokumento at kinuha ang body lotion sa kamay niya. Tulungan kitang ilapat ito. Hindi, malapit na akong matapos. Napasulyap si Arisa sa kanya at nakita niya si Benjamin na matamang nakatingin sa kanya, namumula ang pisngi nito hanggang sa leeg. Ito ay likas, isang natural na pagkamahiyain bago ang kanyang minamahal na pasta. Siguradong hindi mo hinimas ang iyong likod, humiga ka sa iyong tabi, kukuskusan kita para sa iyo. Pumayag man si Arisa o hindi, nagbuhos ng lotion si Benjamin. Sa kanyang palad, sinulyapan siya ni Arisa, masunereng humiga, hinubad ang palda, at hinayla ito hanggang bewang. Ginamit niya ang isang kamay upang takpan ang harapan. Hindi niya alam, ang half-exposed na poster na ito ay partikular na nakakaakit. Ang Adam's apple ni Benjamin ay gumalaw ng ilang beses, pinagsalikop niya ang mga kamay bago ilapat sa katawan niya. Ang palad ni Benjamin, na may manipis na kalyo, ay nagdulot ng kakaibang sensasyon sa kanyang maselang balat. Bahagyang nanginig si Arisa, namumula ang mukha habang nakatalikod. Napansin ni Benjamin ang mahiyaing kilos nito, may bahagyang ngiti na naglalaro sa mga labi. Kabanata 1778. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Nalipat ang atensyon ni Arisa at tinanong si Benjamin sa likod niya. Umupo si Benjamin sa gilid ng kama, maingat na nilagyan siya ng ointment. Magpahinga ka na, mapangakit ang paus niyang boses na maaaring makabuntis ng mga tao. Kinulat ni Arisa ang kanyang mga daliri sa paa at pumikit. Nang maramdamang hindi na mapakali ang mga kamay ni Benjamin at bumababa, mabilis niyang itinaas ang kanyang pantulog. Okay, hindi na kailangan pang mag-apply. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang kaakit-akit na anyo, yumuko, at inilagay ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Idiniin nito ang katawan nito sa katawan niya, ngunit hindi buo ang puwersa sa kanya. Masyadong malabo ang posisyon nilang dalawa. Tinakpan ng malaking kamay ni Benjamin ang kanyang ibabang likod, naramdaman ang bahagyang panginginig nito, at ang manipis na labi nito ay nakakurbada. Anong ginagawa mo? Sinaman siya ng tingin ni Arisa. Sinadya ba niyang asarin siya? Mahal, kailangan ding ilapat ang lugar na ito. Kinurot siya ni Benjamin dahilan para mamula ang pisngi ni Arisa. Hindi, sinundot ni Arisa ang kanyang dibdib. Huwag mo akong ipilit, gusto kong bumangon. Yumuko si Benjamin at hinalikan siya. Ang babaeng katatapos lang mag-shower ay lalong nakakabighani sa mga mata ni Benjamin, kaakit-akit at kaakit-akit. Hinawakan ni Arisa ang mga kumot sa ilalim niya. Medyo natarante siya sa halik nito. Sumulong pa si Benjamin, ang bango sa kanyang katawan ay patuloy na hinahamon ang kanyang pagpipigil sa sarili. Tinakpan ng malaking kamay niya ang dalawang maliliit na kuneho. Si Benjamin ay naglalagay ng apoy sa lahat ng paraan.
Ikaw, hindi ka pa nakakaligo. Nanginginig ang boses ni Arisa. Mag-shower ako mamaya. Hinubad ni Benjamin ang kanyang kamiseta at muli siyang diniinan, binaligtad siya. Dominant, ngunit banayad. Makalipas ang isang oras, nakahiga ang mag-asawa sa kama, parehong hingal na hingal at hindi pa nasisiyahan. You little vixen. Magiliw na kinurot ni Benjamin ang namumula at namumula pa ring pisngi. Itinaas ni Arisa ang kanyang mga mata at pinandilatan siya, nagpout in retort. It's obvious your fault. Bakit ako sinisisi? Sisihin ka sa pagiging masyadong kaakit-akit. Kinagat ni Benjamin ang kanyang tenga. Ibinaba ni Arisa ang ulo para iwasan siya, hindi na nakapagpatuloy. Medyo masakit ang bewang niya. Medyo masakit ang bibig niya. Sa pag-iisip tungkol sa maanghang na pasta ngayon, hindi nawala ang pamumula sa kanyang mukha, bagkus ay naging mas kaakit-akit. Malalim ang titig ni Benjamin, mahigpit na nakahawak sa kanya ang mahahabang braso nito, pinapakalma ang apoy na muling sumiklab. Parang hindi siya makontento sa kanya. Pagkatapos niyang ipanganak ang bata, kailangan niyang gantimpalaan ang sarili ng maayos. Sa pag-aakalang kailangan pa niyang maghintay ng ilang buwan, hindi maganda ang mood ni Benjamin. Ano bang iniisip mo? Tumangala si Arisa sa nagambalang si Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin, matalim ang tingin sa kanya. Gusto kong magkaroon ng mas malalim na panlasa sa iyo. Nag-init ang tenga ni Arisa. Kinurot niya ang gwapong mukha ni Benjamin, mapaglarong sinaway, rogue. Bahagyang tumawa si Benjamin, ilang beses siyang hinalikan sa mukha at hinaplos siya. Honey, may sasabihin ako sa'yo. Huminto si Arisa, nakatingin sa kanya na nagtataka, ano yun? Kanina lang hindi siya seryoso, pero ngayon sobrang seryoso na niya. Ito ay dapat na isang bagay na mahalaga. Matalim ang tingin ni Benjamin sa kanya, saka kinuha ang authentication report na kinuha lang niya sa bedside table. Eto, tingnan mo ito. Kinuha ito ni Arisa at agad na nakita ang headline sa taas. Ulat sa pagpapatunay ng DNA. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. At nagtanong siya habang nakatingin sa ibaba. Kaninong ulat sa pagpapatunay ito? Habang nakatutok ang mga mata sa mukha nito, pinagmamasdan siyang mabuti ni Benjamin para sa anumang pagbabago sa kanyang kalooban. Nakita ni Arisa ang resulta ng pagsusulit. 99.99% na relasyon sa dugo, ito ay biological. She murmured, lumingon sa kanya. Tinanong niya, kanino ito? Ito ay, ang iyong authentication report ni Jeremiah. Hinawakan siya ni Benjamin, hinaplos ang kanyang ulo, at dahan-daang lumabas ang mga mata ni Arisa na hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Kabanata 1779. Manam. Tumango si Benjamin, panay ang tingin sa kanya, buti pa ang katatagan ng kanyang honey. Bukod sa pagkabigla, parang wala ng ibang major fluctuations. Tiningnan ni Arisa ang authentication report sa kanyang kamay, at may malaking alon pa rin sa kanyang puso. Napaka-unexpected. Sobrang nakakaloka. Bagamat may mga espekulasyon siya noon tungkol sa kung may relasyon ba sila, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Hindi niya akalain na ang kanyang biological father ay mula sa isang prestihiyosong pamilya. Hindi niya akalain na ang kanyang biological father pala ay si Jeremiah. Isang lalaking may adhikain na tumakbong pangulo. Siya, medyo magulo ang isip niya. Darling, maaari bang peke ito? Napatingin si Arisa kay Benjamin, nalilito rin ang mga mata. Niyakap siya ni Benjamin, hinaplos ang kanyang ulo, inaalo siya. Totoo naman, gusto mo bang peke? Umiling si Arisa, hindi maipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi masyadong sorpresa, hindi masyadong malungkot. Sobrang kakaiba. Ewan ko, medyo nalilito ako. Hindi ko akalain na anak ako ng ganoong kalakas na tao. Nagtaas ng kilay si Benjamin, pinuri si Jeremiah. Si Jeremias ay walang asawa hanggang ngayon, walang supling, ang pagkakaroon mo bilang kanyang anak ay napakabuti. Sa pakikinig sa kanyang pagsusuri, tila gamaan ang pakiramdam ni Arisa. Tumingin ito sa kanya, pero, okay lang, kung ayaw mo siyang kilalanin bilang tatay mo, hindi kami, hindi mahalaga. Alam ni Benjamin na saglit siyang nahihirapang tanggapin ito, maging si Jeremiah man o hindi ang kanyang biological father, hindi ito makakaapekto sa kanila. Ma'am, ibinaon ni Arisa ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig, ilang araw pa lang niyang kilala si Jeremiah. Bukod sa ilang paghanga, hindi rin naman siya nito gusto. Kung tutusin, pinagbantaan niya ang mga bata noon. Ang impresyon ni Arisa kay Jeremiah ay masasabing kalahating mabuti at kalahating masama.
Hindi pa sila gaanong magkasama, kaya walang gaanong emosyon sa pagitan nila. Pagdating sa pagpili sa pagitan ng mga bata at ni Jeremiah, pipiliin niya ang mga bata ng walang pag-aalinlangan, walang pag-uusap. Hindi pa ba alam ni Jeremiah ang tungkol dito? Pero matagal nang nakikipag-ugnayan sa kanya si Jeremiah, kaya malamang na may hinala siya. Malamang ay hindi pa niya kinukumpirma ang iyong pagkakakilanlan, ngunit sandali na lamang bago niya malaman. Pinag-aralan siya ni Benjamin. May hinala na si Jeremiah, siguradong mag-iimbestiga siya ng maigi, at baka kailanganin mong i-authenticate sa kanya pagdating ng panahon. Pumunta siya ngayon sa Delmore, orihinal na gusto niyang ihatid kita upang kumain sa kanya sa tanghali, ngunit hindi kita inihatid, kaya medyo nadismaya siya. Sinabi sa kanya ni Benjamin ang nangyari noong tanghali. Kasama mo siyang kumain sa tanghali. Nagulat si Arisa, akala niya may kasama siyang iba. Oo, tumango si Benjamin, buti na lang hindi kita sinama, may kasama siyang iba. Sino? Justin. May naisip si Arisa na hindi niya gusto. Bahagyang tumawa si Benjamin, si Honey naman ay ganoon din talaga ang tingin niya sa mga tao. Hindi, ito ang taong namamahala sa distrito ng militar dito, Quintin Jordan. Kinuha ni Benjamin ang kanyang telepono at ipinakita kay Arisa ang isang larawan, upang maging maingat siya kung sakaling makatagpo niya ang taong ito sa hinaharap. Mag-ingat sa taong ito sa hinaharap. Nakita ko na ang taong ito sa balita dati, sumulyap si Arisa sa kanya at alam niya kaagad, ngunit hindi maalala ang kanyang pangalan. May problema ba sa kanya? Iniisip ni Arisa kung may alitan ba siya at ang kanilang pamilya. Oo, may issue talaga. Galing siya sa pamilya Luet, hindi kakampi ni Jeremiah, paliwanag ni Benjamin sa koneksyon sa kanya. Naintindihan naman ni Arisa, hindi, tumitigil ang kompetisyon sa politika at militar. Sino ba naman ang ayaw umakyat sa taas? Natural, magkakaroon ng mga karibal. Sino itong pamilya Luet na sinasabi mo? Wala pang narinig si Arisa tungkol sa kanila at hindi gaanong binigyang pansin ang lugar na ito. Sila ang tunay na katunggali ni Jeremiah. Tiningnan siya ng masama ni Benjamin. Ang pamilya Luet ay nakabase sa Imperial Capital at inampon nila ang iyong ina, si Lucinda, ngunit hindi nila siya pinakitunguhan ng maayos. Natigilan si Arisa nang marinig na si Lucinda ang kanyang ina. Paano ka nakakasigurado? Walang muwang niyang tanong. Kabanata 1780. Dahan-daang pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong at mahinang sinabi, hindi ba halata? Tinanong ko si Chief Zabel, at sinabi niya na si Lucinda ay may relasyon kay Jeremiah. Ngayon ay nakumpirma na ikaw ay biological na anak ni Jeremiah, at dahil kamukha mo si Lucinda, natural na ikaw ay anak ni Lucinda. Humalaklak si Arisa, makatuwiran. Sa pag-iisip tungkol sa pagkawala at kawalan ng kakayahan ni Lucinda na matagpuan, nakaramdam pa rin si Arisa ng kaunting pag-aalala sa kaibuturan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang gagawa ng authentication? Tumingin siya kay Benjamin, na laging nauuna ang iniisip niya. Kung sinabi ko ba sa'yo, hindi ka ba magiging mas sabik? Sasabihin ko sa'yo kapag lumabas na ang resulta. Kung magkadugo kayo, ipapaalam ko sa iyo. Kung hindi, hindi naman big deal. Ayaw ni Benjamin na mag-alala siya ng sobra. Darling, napakabuti mo sa akin. Napasandal si Arisa sa kanya, ang mga kamay nito ay nasa baywang ni Benjamin. Marahang hinaplos ni Benjamin ang likod niya gamit ang malaking kamay, nahanap ko na ang biyolohikal mong ama, at susubukan kong maghanap din ng ilang impormasyon mula sa panig ni Lucinda. Hindi naman masama na si Jeremiah ang kanyang biyolohikal na ama. Kahit papaano ay positibo ang figure ng ama na ito, at mas matatanggap niya ito. Malalim ang mga mata ni Benjamin, at kung hindi siya magugustuhan ni Jeremiah, hindi niya ito makokontak ng madalas. Napakagatlabi si Arisa, you have so much going on lately kaya mo ba lahat? I don't need to investigate personally. I'll just give the order, and they will investigate. How could I not handle it? Tinaas baba ni Benjamin at hinalikan siya sa labi. Walang mahanap sina Jeremiah at Chief Zabel, kaya malamang wala rin tayong makikitang mapagkakatiwalaang impormasyon, na pabuntong hininga si Arisa. Pakiramdam niya ay maaaring wala na si Lucinda sa mundong ito. Imbestigahan natin, tiniyak ni Benjamin sa kanya. Kung ang taong ito ay buhay pa o hindi, kailangan nating alamin. Hindi sila maaaring mawala sa manipis na hangin. May nararamdaman ka pa rin ba na hindi mapakali sa iyong puso? Tumingin si Benjamin sa kanya. Ngumiti si Arisa, hindi na gaya ng dati. So ano ang nararamdaman mo ngayon?
Napaawang ang labi ni Benjamin nang makita ang ngiti nito ay parang gusto niya itong asarin. I don't know. Awkward nang umiti si Arisa na para bang walang masyadong emosyon. Hindi man lang medyo excited. You have such a powerful dad. Pang-aasar sa kanya ni Benjamin na may ngiti sa mga mata. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala naman akong nararamdaman eh. Arisa rolled her eyes. Sinabi mo lang na si Jeremiah ay kamangha-mangha, nguso ni Benjamin. Kakaiba ang tingin ni Arisa sa kanya, nang makitang napakaliit nito, hindi niya napigil ang matawa. Casually lang sinabi ko, tapos sinusubaybayan mo pa. Sinundot niya ang dibdib ni Benjamin, damot. Ngumuso si Benjamin, naranasan mo na ba akong pinuri ng ganyan? Napaawang ang bibig ni Arisa, mapipigilan kaya ni Benjamin ang pagiging walang hiya. Ilang beses na kitang pinuri, di ba? Ang galing mo, okay. Wala talaga siyang imet. Gaano ako kahanga-hanga. Hinawakan siya ni Benjamin sa ibang posisyon, pinayagan si Arisa na mahiga ng diretsyo sa ibabaw niya, na ang mga binti ay nakapulupot sa kanyang baywang. Ibinaluktot ni Benjamin ang mahahabang binti. Mahigpit na pinagdikit ang dalawang katawan. Agad na namula ang mukha ni Arisa, mapang-akit na sinabi, malakas ka kahit saan. Ganon ba? Puno ng ngiti ang mga mata ng Phoenix ni Benjamin habang hinahalikan siya sa likod ng kanyang ulo. Matinding dinamsam ang lahat ng kanyang tamis. Hindi napigilan ni Arisa ang panunokso niya. Nawala ang isip niya, walang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Darling, itigil mo na. Yan, gusto talaga kitang tunawin sa katawan ko. Kinagat ni Benjamin ang kanyang tenga, hindi napigilan. Malakas ang kabog ng puso ni Arisa, hinablat ang kanyang gusot na sando, pinagpapawisan ang lahat. Maligo ka na, binuhat siya ni Benjamin ng ganito. Si Arisa ay likas na humawak sa kanyang leeg, nakapulupot din ang mga paa nito sa kanya. Dahan-daang itinaas ni Benjamin ang kanyang bilog na puweten at naglakad patungo sa banyo. Masyadong mainit ang poster eh. Napasan daw si Arisa sa balikat niya, uminit ang tenga. Ang sanggit mo, nasiyahan si Benjamin, salamat sa papuri, honey.